ang Panginoon. At sumayo rin. Sabi ko, no, iba, no, kapag daw ang mga Pilipino sa ibang bansa, no, ay madaling sumunod sa mga batas, no, kaysa dito sa Pilipinas. No. Dito raw sa Pilipinas ay pasaway. No. Pero kapag na isang bansa, sa ibang bansa, no, yung mga kapatid nating OFWs, no, ay napakamasunurin. No? So, ibang uri ng pagsunod. Sa Ebanghelyo rin natin ngayon, sa araw na ito, ay pinamamanhid sa atin. No? Dalawang uri ng pagsunod. Ay yung pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo. So, yung mga eskriba at mga pariseyo, nasunod din naman. Kailangan ay iba yung uri ng pagsunod na nais na Jesus. Ibig sabihin, kasi yung pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, nasunod sila pero ay sa letra ng mga salita. Hindi yung espiritu ng salita. So bahagi ho, magkaiba o yung letra ng batas at yung espiritu ng batas. No? Kaya nga yung sinabi na tulad ng halimbawa na ipinahayag ko sa atin sa Ebanghelyo, no? Huwag kang papatay. No? Sabihin, no? Pag hindi ka pa pumapatay, ay hindi ka pa nagkakasala. Ano? Pero yung panyaya ni Jesus, medyo mabigat. Kasi ano yun? Yung tinatawag nating Spirit of the Law. No? Bahagi ho. Kaya para hindi na humantong sa pagpatay, anong sabi ni Jesus? No? Huwag kang mapupuot sa kapwa mo. No? Huwag kang magsasabi ng ulol. No? Huwag kang magtatanim ng sama ng loob sa kapwa mo. No? Kasi ay kapag hindi natin na-control yun, yun ay maaaring humantong sa tinatawag nating pagpatay. Kaya po minsan makikita natin, ay ang pinag-aawayan lang ng mga magkapit-bahay, na humantong sa saksakan niya, halimbawa lamang yan, tayo lamang ng aso. Kung minsan may ganong pangyayari, nag-aaway lamang gawa ng pain ng aso. Pero kung tusin, hindi lang yun. Kasi yun ay natabunan na ng natabunan ng maraming hindi pagkakaunawaan. Kaya humantong sa tinatawag natin sa paglabag ng utos na alin, huwag kang papatay. Kaya bahagi ho, na kung saan ay makita ho natin. At ito yung hamon na ipinahayag sa atin ng buong may kapal. Kaya, hindi lang sa pag-iwas sa mga bagay na maaaring kung tawagin natin ay malaki, magpalala ang mga hindi kalugod-lugod sa pag-ipag-ugnayan natin sa bawat isa at sa Diyos, kung anumang uri ng paglabag ng 10 utos ng Diyos. Alam naman natin kung ano yung 10 utos ng Diyos, lalong-lalo na yung alin, ay yung limitan naman din ay alin, ismisan, bahagi yun, kalimitan pinag-aawayan, yung kaakibat ng alin, paninirang puri. Kaya bahagi yun na kinakailangan natin na pag-ingatan. Bakit? Kasi ang panyaya na Jesus yan yung ikabubuti bawat isa. Hindi yung ikasasama bawat isa. Ginawa yung panghawakan natin. Kasi nga, ano ang sabi natin? Yung 10 utos ng Diyos ay binubuod ng 2 pangunahing batas. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kaya bahagi rin na kung saan ay makita natin, lalong-lalo na rin ngayong panahon ng Kwaresma.
At isa rin o yun, ano, na matutunan natin, ano, yung pagtitimpi sa sarili, ano, lalong-lalo na yung alin, yung pagtitimpi sa ating mga bibig, ano, titimpi natin yun sa ating mga bibig. Kuminsan sa galit natin, gusto na nating magmura, no? Pero sana ay matutunan natin na magtimpi ng sarili, no? Bahagi o bakit gawa ng pagmamahal sa kapwa ang pinapagtugon sa paanyaya na ipinahayag ni Jesus. Yung pagsunod na higit sa pagsunod ng mga eskriba at mga pariseo. Pero hindi lamang yan. No? Ano yun? Lalong-lalo na ngayong panahon ng Quaresma, itong ginagawa nating street masses, ano, para din ho sa ano, yung ating alay kapwa. No? So, sino pong naka-assign dito sa pagka-alay kapwa? May naka-assign ba dito? Wala pa? Na naka-assign? No? So, bahagi ho. Nakapagsimula no? Hindi pa. Sa Lunes pa. No? So, paanyaya ho yun. Ano? Na bahagi, pamamaraan ho yun na tayo'y patuloy na magdasal. No? Pagdasal natin ang bawat isa. No? Yun ay napakahalaga at malaking na itutulong. Ano? Kasi, lalong-lalo na ngayong kapanahunan na ito. No? Marami tayong mga suliranin. Pero nakakalimutan natin yung kapangyarihan ng panalangin. No? At mas maganda rin yung sama-samang pananalangin. No? Sama-samang pananalangin. No? Bahagi ho, para hindi lang yung bumubukas sa ating mga bibig, ay yung mga bagay na kung tawagin nga natin ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. No? Ngunit sana po ang mamutawi sa ating mga bibig alin, yung ating mga panalangin sa ating mga kapitbahay, no? Yung pagbibigay ng papuri natin sa Diyos, no? Na nagtitiwala na hindi niya tayo pababayaan. No? Yan yung ibahagi yun, ano? Ang protection natin sa anumang uri ng kasamaan at anumang uri ng kapahamakan. No? Napakahalaga ho yung panalangin natin. No? Na magpaalala sa atin, bagamat ginagawa ho natin ngayon, panahon ng Quaresma, pero pwede rin ho natin gawin yun, ano? Kahit na hindi panahon ng Quaresma. Pero yun, no? Makita ho natin yung kahulugan na yun, na makita ho natin na alin, no? Maliwanag na rin, no? Yung ating pagdarasal sa alay kapwa, no? Ay we pray for one another. Ipinagdarasal natin yung bawat isa, no? Na nawa, no, ay sila ay tunay na gabayan ng Diyos, no? Patuloy tayong gabayan ng Diyos, tayo at yung ating mga kapitbahay, no? Na makita ho natin yung panahon na kung saan ay inilalagay natin yung ating sarili saan sa kasiguraduhan ng pagpapala ng Diyos, hindi ng kanyang kapahamakan. No? Yun yung alin, makita natin yung alin, yung espiritu ng batas. No? Espiritu ng pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Kaya, pag bahagi o na nawa, ano, ay tayo ay sama-samang manalangin, no? At ayun nga ho mga pala, paalala, ano? Ayun ay Biyernes sa loob ng Quaresma, no? Bawal ang baboy, no? Ang baka, ano? Ang manok, ano? Pwede lang sana ngayon ay isda, no? At nakakain na kami kaninang tanghali, no? Manok, no? Hindi palitan nyo na lamang ng panalangin, ano? Bahagi ho. Father, may natira pa ngayon, no? Ay, pagbukas yun na lang. Father, wala na kami makain.
pinamahirap, ano? No? Pero ibig sabihin, ano, sana mag-try tayo na magsumikap, ano? No? Well, pero may choice, no? Hindi pwedeng sabihin natin na walang choice. Pwede rin naman na hindi, no? Ang ulam na lamang ni kape na laang, ano? No? No? Bahagi rin yun, ano? Nakapag-ulam na ba kayo ng kape? No? No? So bahagi yung ngayon, ano? Pwede rin yung iulam, at least hindi yung karne, ano? Nakakain din naman, nakabusog din naman, ano? Meron iba, inuulam yan yung ganas, ano? But anyway, no? Paalala lang po, ano? Paalala lang po sa atin na ngayon ay araw ng Biyernes sa loob ng Kwaresma, ano? Na tayo inaanyayahan ng Diyos. Bahagi ko yun. At kailangan ninyo iaalay, ano? No? Iaalay ninyo sa inyong sarili, sa mga may sakit. No? Bahagi ko ngayon. Ngayon, maraming may sakit. At isa ko minsan, bakit may sakit? Bakit? Wala nang ginawa, kundi isipin nila yung sinasabi ng kapitbahay nila. Ano? Nakakasakit yun. Ano? Akala ninyo, ano? Ang palagi ninyong iniisip, kung anong sasabihin ng kapitbahay ninyo, magkakasakit kayo. Ano? At kung ang iniisip nyo rin ay kung ano yung gusto nyong sabihin na masakit sa kapitbahay ninyo, kakasakit din kayo noon. Ano? So bahagi ho, ano? Ialay ninyo sa mga may sakit, no? Sa mga matatanda, no? Sa mga may problema, ano? Yung mga walang trabaho, ano? Ialay ninyo, ano? Yung ating mga, kung tawagin natin ay anumang klase ng paghihirap, no? Hindi yun natin pumunta sa Quiapo para lumuhod ng palakad, no? Bahagi ho yun. Kahit na dito mismo sa atin, ano, sabi ko nga, ano, ialay natin ora mismo. No? Ora mismo. Halimbawa, ano, wala kayong makain ngayon kasi walang isda. Halimbawa lang, gagawin ko na lang muna ngayon, sardinas na lang ang aking iuulam. No? Ay, pwede nyo ialay yun. No? It is a form of sacrifice. At ano yun? Pakikisa natin kay Kristo, kaya ho tayo inaanyayahan ng Diyos na mag-absenensya ngayong panahon ng Kwaresma. No? Sabi ko nga ho, para sa lahat ng mga Kristiyano, kung tutusin, tuwing Biyernes, tayo ho Pilipinas at ang ilang mga bansa, may edict na tayo ay pwedeng kumain ng karne ng ibang mga Biyernes na hindi sa panahon ng Kwaresma, no? So tayo ay may exemption. Pero kung lutusin, no, ang batas ay talagang kung lutusin ay para sa lahat ng Biyernes. Pero tayo, no, kasi sabi na, sabing dagat tayo, marami tayo tubig, no? Kalimitan na mas available ay isda, kaya binigyan tayo ang special privilege ng Vatican instead every Friday ay gawin na lamang yung Biyernes ng panahon ng Kwaresma. At kung sino ilan lang yun, no? Yun ay 7 lamang, no? Kasama na siguro yung kapag kasama na yung Ash Wednesday, no? Na hindi tayo kakain, no? Sa loob ng isang taon, Biyernes, no? Ng isda, ng karne, no? Maliban lamang ang karne ng isda. Pero yan po, no? Idulog natin sa harapan ng pong may kapal, no? At makikita natin, kung tutusin ho, yung pagsunod sa batas, no? Hindi ho yan para sa kapitbahay ninyo, no? Higit sa lahat, para saan yan? Sa inyo, no? Sa bawat isa sa atin, no? Makita ho natin. Kasi sabi ko nga, kapag kayo ay nag-iisip ng masama sa ibang tao, no? Tayo ang nahihirapan. Kaya yung batas ay alin, higit sa lahat, yun ay pinagagawa ng Diyos para sa atin. Alin, ay higit nating madala yung kanyang
pagpapala ng maliwanag sa atin at pagkikisa natin sa kanyang paghihirap na alin. Yung paghihirap natin nagdulot ng kaligtasan at muling pagkabuhay na kung saan ay papakinabangan natin doon kasama ng Diyos sa kanyang kaharian sa langit.